This is the before, and this is the after. Grabe yung improvements. Hello mga ka-artist! So for today's video, andito na naman kami sa isang condo unit kung saan gagawa kami ng mural project. Salamin nga pala yung gagawa namin. Alam nyo ba, nag-research pa ako na pwede palang gumamit ng acrylic sa isang salamin. Pero meron lang siyang certain na thickness ng paint para hindi siya magka-crack. So nag-primer muna kami dito at saka namin nilagay yung base color ng pinaka-subjects natin. And after ng base color, naglagay na ako ng para sa buhangin dahil ang gagawin natin ay maladagat-dagat ang view. Yung first day namin, ito lang yung nagawa namin dahil napaka-limited ng time na meron kami. Kaya kinabukasan, bumalik kami ng 3 PM at kailangan naming matapos yun hanggang madaling araw. Kaya ako nag-aasikaso pa ng mga ibang clients kahit na fully booked na nga ako this week. Ganito nga pala yung unang pag-shade ko ng tubig. Naghalo ako dito ng parang black nung una pero na-realize ko na parang mali yung kulay. Kaya nag-change ako ng other color. Gumamit na ako dito ng red and blue to turn it parang medyo purple or indigo yung dating. So, ayan. Blend-blend lang ako dyan. Pero nahihirapan pa din ako kasi may gusto akong i-achieve na klase ng tubig. And then may napanood akong technique sa YouTube na parang maganda siyang i-apply dito sa ginagawa ko ngayon. Kaya yun yung susundin ko. Well, nung una nangangapa ako na parang ano ba tong ginagawa ko? May sense pa ba to? Kasi di ko nare-realize kung tama talaga or ewan. Kasi ayan, parang nahuhula lang ako ng ginagawa. Pero nung binivideohan pala ako sa malayo, nakita ko yung dating niya. Like, oh my gosh, ganito pala siya. Pang malayuan talaga ang view. Ayun lang, natutuwa ako, na-achieve ko naman siya. So sa coating ko, naglagay ako ng mga white lines. Tapos may mga makakapal din na lines para mas makita na wave pala yun. Then tada, ito na yung first try ko. Like, OMG, this is the water of the life of the earth. And then, medyo sinipag na nga talaga ako ng husto dahil nga meron kaming time limit. Ayun, pinursigi ko na to. Ayan o, napakaganda ng waves. Like, gawa ko ba to? Ako lang to. Tamang dagdag lang din ako ng mga linya sa mga parang nakukulangan pa ako na space or parang, alam mo, parang hindi pa siya part talaga ng tubig. Kaya yun, inaayos ko lang. Nung una talaga, parang naguguluhan ako sa ginagawa ko eh. Parang problemado ako kung magagawa ko ba tong project na to ng maayos. Kasi nga, yung nakasanayan kong shadings and blending ng waves is iba, tas iba rin to ngayon. Kaya parang nag-explore ako ngayon ng ibang klase ng technique sa paggawa ng tubig. So yun na nga guys, medyo nahirapan ako dito. Grabe. Grabe yan. Grabe details, B. Medyo nahirapan talaga ako kasi unang-una, hindi ako ganito masyadong mag-details ng dagat. As in, hindi ganyan yung dagat ko before. And ngayon, grabe. Kasi kanina, alas 3 kami nakapagsimula. Kahapon naman, nung dumating naman kami dito, medyo late na din. Paggabi na. Paggabi na kami nakasimula. Kasi syempre nag-plat-plat pa kami, nantay pa namin matuyo. Tapos limited lang din yung time namin. Tapos kailangan namin umuwi. Bumalik dito ng alas 3 ng hapon kanina. Tapos ngayon hanggang 12 AM lang kami. So, ayun nga. Anong oras na ngayon? Time check. Ayan. Ayan. 9:45 na ng Saturday. O, diba? So, bukas kailangan finish na talaga. O kahit mamaya dapat ma-finish na kasi meron pa kaming project ng Monday. Oh my gosh. What's happening to the world? Alam mo, ito yung linggo namin na puno talaga ng sked. Actually, parang mga 2 days lang namin ginagawa yung kada project. Ganun. Nakakatuwa. So, nagsha-shadings na ako ng bato dito dahil natapos na nga ako sa water. And eto na lang, very konti na lang. And then, pinatulong ko na nga si Tonyo gumawa ng ulap. So, naghalo na ako ng color para doon. Then, ifa-flat niya na lang. Habang ako, nagsha-shadings pa rin ako dito sa may bandang taas. Araw-araw, sipag lang. Puyat yarn. After ko nga ma-shadingan si tong ulap, naglagay na ako ng mga sinag ng araw. Tapos, hinabol ko na ring tapusin yung mga iba pang details sa may bandang taas.
Ating nararamdaman pagkatabi kita. Huwag kang magulo, baka di ko yung pakpak. Pero di ibig sabihin nun na ayaw kita. Hindi kita gusto. Nandiyan kung makapagod. Nakakapalang mukha mo. Gusto ko nga sabihin sa inyo. Pero ang lakas ng hinga ako. Oo ba? Nangyayit na ako. Tingnan, ang paano po ba yung cellphone mo? Wala nang pakpak sa ibon. Huwag kang magulo. Lumalabon pa rin naman siya kahit paano. Alalayan ko na. Wala akong matapos dito. Di pa't pinagalan pa. 5, 4, tapos end. May mata pa yan. Teka lang ka dito. Yun, nilaya ka na makita. Matapos sa ito. Sorry ka pa matapos dito. Di ka matapos ako. Teka lang. Naglalak na yung din. Hindi ko naglalak ng pa-straight oh. Ang hirap pala maging tripod, no? No? Nangangalay din ako ah. Now you know. Oo. Sana ibon na lang ako. Ikaw na lang yung dinodrawing. Oo. Lagyan ko ito ng... Ang nawalang ipiniso. Mga ngalay din yan. Tingnan mo. Ah. Huwag ka mumuli, huwag ka mumuli. Sab. Konti na lang. Next. So finally, natapos na nga and cleaning time na kami. Hey guys, tingnan yung mga mata namin. Sabog na yung gabi. Sabog na magdo. Oo nga, grabe yung mata ko oh. Ano, tingnan nyo naman. Ano, tutukan? Uy! Ibon na. Leon sa ano? Namumula na yung mata mo. At syempre, hindi mawawala ang ating pirma. Pirma. Wow! Ang ganda talaga, be. Alam nga namang sabihin kong pangit, igawa namin yan. Oh, kita mo yan. Ito yung study. Tapos ito na yung final. Oh, grabe. May nakawalang ibon. Umalis na siya, be, dun sa frame. Grabe, be. Isa to sa mga pinakamagandang nagawa ko sa buong buhay ko na mural. Grabe talaga. Ewan ko. Gusto ko makita nyo ng bonggang-bongga, oh. Yun lang, guys. Bye!